pinakamamahal na Panginoong Jesus na naririto, bagamat ilang beses na tumanggi, pero talagang kung kalooban ng mahal na Panginoon magpatotoo, nandiyan na, ibibigay ng mahal na Panginoon. Ako'y nagpapasalamat dahil po last Thursday, ako po'y clearance po sa pulmonologist po. If we remember no, last testimony ko po na ako po'y nagkasakit po ng TB. Hallelujah. That was last year, February 2025, nang ako po'y na-diagnose na may TB po at may type 2 diabetes. Tunay nga na nandiyan na talaga nang hina po ako. Nandiyan na nagpaalam po ako sa ating beloved worker na bababa na lang dahil baka kailangan ko lang po ng pahinga. Pero tunay nga na nandiyan na ng knowledge from our dear Jesus na ibigay sa akin ang mensahe na nagmumula sa mahal na Panginoon na huwag muna akong bumaba. At yan ang pong ang payo ng ating beloved worker na nandyan na papagalingin ka ng mahal na Panginoon. Tunay nga na nandyan bagamat bilang tao na nangihina, nawawalan ng pag-asa. One time, every night po kasi, bago po kami matulog, talagang piniplay po namin ng beloved preachings po of our beloved honorable pastor na yung mga preachings niya po past, talagang nandiyan na biglang binanggit ng mahal pastor na kung ikaw ba'y may karamdaman na TB, diabetes. Tunay nga na sabi ko, yun yung dalawang sakit na una niyang binanggit, napapagalingin ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay nga na nandiyan, last Thursday nang ako'y nagpa-clearance, at na-claim ko na po talaga na tunay nga na pinagaling na po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Nandiyan na aking pinasasalamatan din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Balikan ko lamang nung ako'y nagbubuntis sa aking beloved son. Nandiyan na lahat ng complications, and then tumaas po ang blood pressure ko po, ang aking sugar level. Nandiyan na, nung pina-check up ko po yan, the last ultrasound na nandiyan na, cord din po yan, na nandiyan na, kulang na din po sa ang tubig ng aking panubigan. Talagang sabi ng OB po na, kailangan mailabas ko na yung bata, kundi mamamatay siya dahil sobrang konti na nga lang daw po ng tubig sa aking panumigan. Gayun din na nagpunta po ako dito sa dako ng Margarito po, dito sa hospital po sa Binangonan. Talagang hindi na rin po ako tinanggap dahil nga daw pumataas po ang sugar level ko, na baka nandyan na baka daw pag inilabas ko daw po yung bata na yan, possible na hindi siya makakahinga dahil nga daw mataas yung sugar level ko. Kaya po ako'y nirefer po sa dako ng Pasig. Talaga na nandiyan na nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nung in-admit po ko niyan 10 a.m., ang dami ko pong nakakasabayang mga anak na din. Tunay nga na naririnig ko sa kabilang ward na sinasabihan sila ng nurse na kapag hindi pa po makakalabas yan within this hour, talagang for operations na po sila. Talaga sabi ko, mahal na Panginoon, walang imposible sa iyo. Kahit na alam kong cord coil yan, bagat may naririnig ako na masisiyes pag cord ko, talagang mahal Panginoon, walang talagang imposible sa iyo upang hawakan niyo po ako. Nandiyan na 10 a.m., umabot na po ako ng 10 p.m. Nandun pa rin po ako, may, paunti po yung mga nakakasama ko po dun sa ward. Talaga pong nananalangin po ako, patuloy po ako nagpupuri, kumakanta lang po ako habang nakahiga. Talaga sabi ko, mahal Panginoon, huwag mo pong hayaan na masiyas ako. Talaga nandyan, dumating po ang 11:50. Talagang wala na pong natira sa ward. Ako na lang po yung napansin ng doctors doon. Sinabi nila, ayun, paano yun? Tunay nga nung chinek ako, hindi man pagka 11:55, talagang inindus na po ako. Nandyan ang gabay na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ilabas ko po yung bata ng normal. Hallelujah. At sinasabi ng doktor na baka hindi yan makakaingat. Ngayon nandyan, very healthy po yung bata na yan nung lumabas. Hallelujah. Kinabukasan, nakalabas na din po kami ng hospital. Hallelujah. Aking pinasasalamatan din sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Balikan ko rin po ng last September 2023 po.
nang ako po'y nagkaroon ng hindi malaman na bukol sa lower part po ng aking body, talagang nandyan na unti-unti po kung hindi nakakalakad at palaki po yan ng palaki. Talagang pati sa work ko po, hindi na po ako nakapasok niyan. Nandyan bilang para magkaroon po ako ng medical certificate para makapag-sick leave po ako sa aking trabaho. Ako po'y nagtungo sa hospital dyan sa dako ng Medical City. Tunay nga na dyan na chinek up ako. At talagang ang payo ng doktor ay operahan ako. Sabi po ng doktor, huwag kang mag-alala sa gastos dahil masasagot yan ng HMO mo. Tunay nga na sabi ko, mahal ang Panginoon, walang imposible sa iyo. Kung nung nakaraan na nailigtas ako na hindi ako masies, what more pa kaya dito? Tuloy nga sabi ko sa doktor, uuwi na lang po ako. Ang kailangan ko lang naman po ay medical certificate. Tunay nga na dyan na binigyan po ako ng medical certificate, bagamat nandun na parating na ang ating anniversary po dito sa dako ng Binangonan. Nandyan na saksi po ng aking mga beloved co-choir na talagang pumupunta po ako dito na nandyan na 2 linggo na din po kung hindi na nakadalo dahil hindi na po talaga ako makababa po sa aming tahanan. Talagang sabi ko, mahal Panginoon, kalooban niyo po na makadalo ko kahit sa anniversary po, kahit nakahiga pa ako yan, kahit naka-wheelchair pa ako yan, mahal Panginoon, huwag mong pahintulutan na hindi ako makadalo. Tunay nga rin nandiyan naalala ko po, it was the general last practice po na ating beloved choir. That was Saturday po. Ako pumunta, bagamat hindi po ako maka-join dahil nga po sa aking kalagayan. Nandiyan habang nagpa-practice po sila ng solemn, kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sila yung nagkakapuspusan. Nandiyan ako din naiiyak. Talagang habang ako'y nadarama ang banal na presensya natin pinakamamahal na Panginoong Isus, bigla po yung pumutok. Hallelujah. Yes, glory to God. Yun po yung Hallelujah. sinasabi na wala po talagang bakas na talagang bukol lang pero biglang pumutok. Talagang sumisirit po lahat ng pasintabi po. Sumisirit po lahat ng nana dyan. Makikita na halos isang tabo po ng nana at dugo ang lumabas dyan. Tunay nga, napakadakila at napakabuting ng ating pinakamamahal na Panginoong glory. Isus. Hallelujah. Dahil ang pinalangin ko lang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay makadalo kahit naka-wheelchair. Pero talagang grabe ang aking kagalakan dahil nakadalo po ako dito at naka-duty pa po sa bilang media po. Hallelujah. Pinasasalamatan ko din sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Balikan ko din po nung ako po ay nag-aaral. Ako po ay isang youth choir that time po. Talaga pong nasa isip ko noon, mahal Panginoon, kahit may kinabukasan may pasok po ako ng 7 a.m. Talagang pinipili ko pong makadalo sa ating overnight service. Hallelujah. Tunay nga nandyan ang pagsubok na nagkaroon ako ng mga professor na napakahigpit. Pag late ka, talagang sarado na po yung pinto. Minsan nandyan na nagkakataon na sobrang antok din po, nakakaidlip po ako sa klase. Pero grabe ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at totoong kanyang mga salita. Hallelujah. Ang sabi ng mahal Panginoon, seek Him first, the kingdom of God, and all the things shall be added unto you. Hallelujah. Nandiyan na midterm po namin na binanggit po yung grade namin. Hindi ko po yan ikakahiya dahil nasa 3 po ako. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, ako'y nanganganib na baka bumagsak sa final exam. Tunay nga na nandiyan nung nag-final exam na kami. Bagamat na late po ako, pinagbigyan po ako ng professor namin makapag-final exam. Tunay nga na nandiyan, sabi ko, mahal Panginoon, hindi po ako nag-review, kayo pong bahala sa akin. Ang nilagay ko po sa exam, may mga answers ko dyan, hindi ko po talaga alam. Ang nilagay ko na lang po ayon sa aking mga naririnig na patotoo. Nilalagay ko dyan, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Tunay nga, pagdating ng final grade, hindi lang po ako 2.75, naging 1.5 pa po, hallelujah. Oh, glory to God, amen. Talaga pong naalala ko po yan ng aking classmates po yan, kina-question niya kasi almost same lang po talaga kami ng grades. Talagang sabi niya, bakit ikaw nakabigla ka, nakapasa ako, nakabagsak? Talagang nasa isip ko na lang na may mahal na Panginoon akong tunay at buhay na dumidinig sa ating mga panalangin. Hallelujah.
Gayon din po, nung time na yon, irregular po ako. May kailangan po akong ipagsabay na subject na hindi dapat or hindi pwedeng pagsabayin dahil sila po ay prerequisite. Tunay yan na dyan na nakapila na po ako for advising ng subject. Habang nakapila po ako, naka-earphone po ako, tunay na nagpupuri po ako, nagpupuri. Sabi ko, mahal Panginoon, kailangan ko makuha to para makagraduate ako on time. Hallelujah. Tunay nga nandyan yung sinasabi ko pong classmate ko na po yan na nakasabayan ko rin na kina-question na nakapasa ako nandun din po sa linya na yon. Nagtatry din po, tulad ko na ang pagsasabayin yung dalawang subject na prerequisite. Tunay nga nandiyan, pagdating ko dun sa advising ng subject, ang nakatapat po sa akin is yung dean po ng aming department, sa engineering department po namin. Tunay nga nandiyan, nakita niya lang yan, lahat yan, talagang pinirmahan niya, in-approve niya, hallelujah. Ang himala niyan kasi hindi ko man ikinakatuwa, pero kasi hindi nga po talaga dapat siya approve. Pero yung sa kasunod ko, hindi po yun na-approve, akin lang po talaga, hallelujah. Praise God, glory, hallelujah. Pinasasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nung time na ako po isa pong single square, overnight service po sa dako po ng Amaranto, ako po pauwi na po. At that time po, hindi ko na po mahintay ang aking beloved brother dahil aking beloved brother talaga that time is talagang busy po, pinagpala po ng ating pinakmamahal na Pinisus ng mga duties po. Sabi ko sa aking beloved brother na mauna na ako. Talaga po dapat nagsasabay po kami kasi madaling araw po yung uwi na yan. That time, umuwi po akong mag-isa. And nakakaramdam po ko namin, nakasabay po ako sa isang jeep na panay tingin po sa akin. Kaya ang dapat po ay baba ko po is bandang Ligaya na po. Katipunan pa lang po, bumaba na po ako. Tunay nga nung naiisip ko na parang may mali dun sa lalaki na yon, bumaba din po siya sa Katipunan. Talagang kinakabahan na po ako, nagre-rebuke na po ako sa aking isipan. Sumakay po ulit ako at sumakay din po ulit yung lalaki na yon. Hallelujah. Tunay nga nandiyan na pagbaba ko po sa Ligaya, talagang naghanap po ako ng space na para makapagpanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y pag-ingatan niya. Hallelujah. Pagkatapos ko pong manalangin, nariroon pa rin po siya at parang may hinahanap. Pero talagang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil nung paglabas ko, hindi na niya po ako nakita. Pinapasalamatan ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat na yan. Hallelujah. Gayon din po, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa paggamit niyo po sa akin na hindi man karapat-dapat, talaga pong kahabagan lang ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ako'y ginagamit niya mula nung ako'y bata hanggang ngayon na ako'y magkapamilya na. Hallelujah. Pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat ng pagpapala na ibinigay niya sa financial, physical, at higit sa lahat sa spiritual. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.